Ano pang hinihintay mo? Subscribe now and click the bell para updated ka sa mga latest Pinoy movies na handog ng Octo Arts Films. Ano na? Ano? Okay na po. Basta naman kayo dyan? Ha? Oo. Mayor, alam nyo, sa kadami-dami ng mga mayor dito sa Pilipinas, 3 ang napili dito sa probinsya natin ng local governments bilang outstanding para sa taon na ito. Tutuwa naman ako dahil refleksyon yan ng aking administrasyon kahit na alam natin lahat dito na hindi tayo lahat magkapartido. Gob, maski magkaiba naman ang ating partido, iisa naman ang layunin natin. Ang tumulong sa bayan, di ba? Kayo mga politiko dyan, itong gayahin nyo si Mayor Magno. Matipid sa salita. Pero, intensyon pa lang ang sasabihin, kumustahan naman nyo ang kanyang bayan, puro aksyon ang sasalubong sa inyo. Kaya napiling outstanding si Mayor dahil sa dami ng kanyang mga achievements. Tama. Pero alam mo, Mayor, kinalulungkot ko na nasa Amerika pa kami noon nung maganap yung parangal na yan para sa'yo. Kaya lang, ito, bumabawi naman ako para sa'yo. Alam mo, Alex, kaya lang ano itong narinig kong baka daling ka daw ng ambisyon mo sa Kapitolyo? Huwag naman. Ano naman ako? Alam kong ikaw ang tatangkilikin ng partido. Marami akong kagalit yan Hindi ko kasi napagbigyan yung mga interes nila Gob, may blessing o wala ng partido. Basta't ginusto ka ng tao, lusot ang kandidato. At isa pa, kung sinasabi mo tungkol sa pagkandidato bilang gobernador, huwag kang mag-alala ng Gob. Hindi ako tatakbo. Para ano pa? Ang galing naman ng performance mo. At saka isa pa, anong gagawin mo sa probinsya? Sa dami-dami mo nang ginawa rito. Alam mo, ang puntirihin mo, yung Kongreso, yung 2nd District. Isa pa, kung kailangan mo ang pondo, lalala, tulungan kita riyan. Salamat, Gob. Pero tama na sa akin yung alkalde ng bayan. Marami pa akong proyekto rito. Sayang to si Solita. Walang kahilig-hilig sa politics, samantalang aktibong-aktibo si Mayor Magno. Ewan ko nga ba, nanggaling naman ako sa pamilya ng mga politician. My father, my brother. Ngayon yung asawa ko. Pero, nagsawa na siguro ko. Sabi ko nga doon sa kaisa-isa kong anak, choose any career. Huwag lang politics. Nako, kung magsalita ka naman, akala mo naman napakarumi ng politika. Salamat na lang. Pero tanggapin natin, tayong lahat involved sa politics. Alam natin na hindi normal ang buhay politiko. Kahit pa paano, naghahanap tayo ng some kind of privacy. Diba? Sabi ko nga nung Kermon, ayoko siyang mag-mayor Pero nung na-elect siya, nakasanayan ko na rin. Adjustment lang pala ang kailangan. Buti ka nga, Sol, isa lang anak mo Wala kang problema sa pangangampanya. Ako 8. Naku,
Kampanya ni Flavier. Masisira ang kampanya ni Flavier. Hey, everyone's enjoying except you. Oh, but I am. I'm enjoying the view. And I'm also thinking Thinking about what? thinking about what everyone else is thinking about this point of time of the night. When all of the subjects are turned into politics, you see? Natural politics because this is more or less a political convention. By the way, I'm Belinda Liangson. Governor Linares is my uncle, and I'm here for a visit. Oh, I'm sorry. I forgot my manners. By the way, I'm Alexander Magno Jr. My father is the town mayor of Cabuyao, a small town down south. Alexander Magno Jr.? Yeah. I've heard about you. Oh yeah, class valedictorian, student debater, and a resident genius, am I right? Wow. Di ko alam paano mo nalaman, pero wala naman akong PRO Ang chalumin ko ba naman? Siyempre, she's already given me a rundown of all the worthwhile people here around. At siyempre, yung father mo, #1 on her list. And president ata ng fans club ng auntie ko ng dad mo, no? She admires your dad so much. Lalo pag ngayong hindi siya tatakbo against my uncle. So, talaga hindi na natin maiiwasan pag-usapan ng politics. You really want to talk about that subject, right? No, not really. Why you? What do you want to talk about? Okay, so how about, let's talk about you. All about you. Me? Yeah. About me? Lahat-lahat? Tungkol sa akin? Huwag naman lahat. Para naman may konting mystery ka pa tungkol sa akin, okay? Okay. Well, I'm 18. I'm in college and I take up ComSci in Lasal. Oops. Yeah, I stayed in abroad 4 years until my parents separated. I'm the youngest and the only girl in the blood of 4. My brothers are all married. Sometimes I stay with my mom, sometimes I stay with my dad, but now I stay home with my relatives. When I was in States, nagkaroon ako ng mga konting problema, pero naayos na. Dalawa na rin nagiging boyfriend ko. Medyo seryoso din, kaya lang mabilis natapos kasi magulo sila eh. Ano, tsaka puti, sila pareho. Mahilig ako kumain. Tsaka magbasa, makinig ng rock and roll music. Tsaka I love kundiman, would you believe? Wow, iwan Mabait ako, malambing. Pero hindi ako nagpapauto. I believe in God. I believe in love. Kasi madali ako umibig. Ikaw, madali ka rin bang umibig? O baka naman may iniibig ka na. Ay, teka. Baka naman masyado na agresibo ang dating ko sa'yo. O ba't ka naman natulala? Ano tinatanong mo? Kung may big na ako. Actually, wala pa akong syota eh. I never had a girlfriend. Sa akin, puppy love, hindi ko pa na-experience yun. Nakakatawa, no? Ako yung tipo ng lalaki na masasabi nilang very well protected individual. Siguro dahil solong anak ko, uniko, iho, sabi nila. Minsan nga one time parang gusto kong sisihin yung mother ko. Pero sabi ko sa sarili ko, bakit? Wala naman sa kasalanan sa mga nangyari. Oo, nasanay na rin ako sa mga pagkalinga niya sa akin. My dad. He wants me to be a lawyer. He wants me to be a town mayor also someday. Okay. Pero ako sa sarili ko, hindi ko alam kung ano talaga gusto kong mangyari sa buhay ko. Minsan, gusto kong maging archaeologist, a scientist. Nakakatawa nga, minsan gusto ko rin maging hinete ng kabayo eh. Pero hindi ko talaga alam kung anong gusto kong mangyari. Pati para maiba naman, ba't di ka manligaw? Kasi ako marunong manligaw. Gusto mo, turuan kita. Malay mo sa panligaw. Malay ko, samantalang ang dami-daming nanliligaw sa akin. Tsaka pwede pa kita bigyan ng tips kung paano sila tumiskate. Ay, nako, Belinda. Siguro dapat
Pinakamaganda niyan, pabayaan mo na ma-discover ko ang panliligaw o ang mga diskarte, gano'n. Pero sa totoo lang, alam mo, hindi ko alam how to make the first move, you know? Talaga, hindi ko alam kung paano manligaw eh. Sabi nga nila baklado ako. Oh my God, you're not! What? You're not a gay. Of course not, I'm not. Okay, good. Ibig sabihin, magkikita tayo muli. Ikaw, gusto mo ba? Siyempre. Till I go back to Manila. Oh. So, it's nice meeting you and nice talking to you. Palagay ko ay uwi na kami. So, I'll see you then. Okay. Okay, bye. Bye. Sino yung kausap mo? Ang tingin ko nagkakamabutihan na kayo, ha? Nema, si Belinda. Pamangkin siya ni Gop. Oo. Medyo masaya kausap. Pero taga Maynila siya, nag-buibisita lang dito. Mukhang may pagka-adelantada. Laki tati pero matalino. At maganda. Yan, hindi ko napansin. Oo. Hindi yan napansin, ha? Diyos ko, Alex! Alex, hindi sa pada! Sa nervous kami mamamatay ng anak mo! Sino ba yung mga tao nun? Relax lang kayo. Minahon kayo. Ligtas tayo sa loob ng bahay. Ano sila nag-go? Accident sila. Alam mo na gagawin nila. Tara na. Bahala na yun. Ito na bang simula ng kaguluhan ng ating buhay, Alex? So, ngayon lang nangyari ito. This is an isolated case. Mag-ingat na lang tayo. Bakit tayo mag-iingat? Mabubuting tao tayo. Wala tayong atraso kanino man. Wala tayong piniperhisyo. Marami kang natutulungan. Ganyan talaga ang politika, Sol. Wala tayong magagawa. Hindi ganyang politika ang alam ko. Matagal na rin naman nagsilbi sa bayan itong pamilya ko. Pero ngayon lang ako nakadanas na matambangan sa sarili ko pang bayan. Alex, sino ba yung mga taong yun? Mga kalaban natin, siyempre. Sino pa? Pero sinong kinakalaban? Kung interesado sila sa pwesto mo, ipagparaya mo na. Yan, Sol, ang gustong-gusto nila. Yung matakot tayo. Yung tayo umurong. Umatras tayo sa kanilang laban. Sol, baka nagkakamali kang sinasabi. Hindi tayo pwedeng umatras. Bayang kuto. Bayan mo rin. Dito tayo sabay pinanganak. Dito tayo pinalaki ng ating mga magulang. Matapos papabayaan natin para tayo mga dayo na pipitik-pitik na lang ng mga yan.
Alex, hindi yung pitik. Balang humahaginit sa paligid ng katawan natin. Tama ka. Dito nga tayo pinanganak. Siguro dito na rin tayo mamamatay. Pero Alex, gusto kong mamatay sa paraang katulad ng buhay ko, yung tahimik. Hindi sa karasan, sa kalagitnaan ng lansangan, sa kalaliman ng gabi. Alex, sumumpa ka na. Nabibigyan mo ko ng tahimik na buhay. Tama ka, Sol. Sumampa ako sa'yo. Pero sumampa ka rin, di ba? Sa harap ng dambana. For better or for worse. Till death do us part, di ba? Alex, natatakot ako hindi para sa iyo o para sa akin, I know. kundi para sa ating anak. Alam ko, makakaya ng Lander yan. Kilala ko siya. Magagawa ng lahat ng paraan. Makakalusot tayo sa krisis na ito. I know, my son. Sa tingin mo, Marco, sino nagtatangka sa buhay ko? Pare, huwag kang mag-alala. Hindi naman magtatagal. Makikilala natin kung sino sila. Kumikilos ng mga pulis natin. Seryoso yung anak ko ah. Alam mo, Lander, hindi pa yan ang kalaban. Siguro ang dapat mong unang pag-aralan sa pagtudla yung maging mahinahon ka. Dahil sa kapag naginit ang ulo mo, wasak ang concentration mo. May kasabihan nga na cool under fire, lilamang bulaklak ng dila. Nino, kapag naalala ko yung mga nangyari kagabi, umaakyat ang dugo ko sa ulo. Kaya ang gusto ng daddy mo pagsanay kong mahawak ng baril. Pero huwag mo nalang sabihin sa mama mo at para wala kang problema. Yan namang hirap sa daddy. Iwas siya ng iwas sa problema eh. Ayaw niyang harapin. Pero bandang huli, harapin din niya dahil kailangan niyang lutasin. Pero iwas siya ng iwas. Kasi ayaw ng daddy mo ang may problema. Kung makukuha mo sa pakisapang, di lalong magaling. Santong dasalan muna bago santong paspasan. Dahil meron siyang inaasahan tagapagtanggol. Dahil andyan ka, Ninong. Ewan ko ba sa'yo? Kung bakit bilib na bilib ka kay daddy. Pero, tignan mo, parang niya ginagawang utusan. Alam mo, ang daddy mo, trabaho niya yon, ang taga-utos. Ako naman taga-sunod. Pero sa tingin ko, Ninong, ginagawa mo yun, nakapikit ang iyong mga mata. Dahil tama siya. Palagi. Lahat ng trabaho ginagampanan ko para sa kanya. Dahil tama siya. Tulad na lang kagabi. Imbis na tumayo kami doon at lumaban, ang ginawa namin, tumakbo kami. Para habulin kami at paulanan kami ng bala. Paano kung hindi ka dumating? Alam mo, wala kang karapatang musga. Dahil hindi mo naman alam ang buong katotohanan. Na ang daddy mo, isa sa pinakamatapang na lalaki na nakilala ko. Alam mo, utang ko sa kanya ang buhay ko Kagabi, ayaw lang niyang ipagsapalara ang buhay ninyong magina. Alam naman niyang nagbamanman lang kami May foresight ang daddy mo, Lander. Ninong, unang-una, kung may foresight siya, kung may hinala siya na aambushin kami, di sana hindi na niya kami sinama ni Mami sa party ni Gob kagabi. Alam mo, hindi naman niya nakakatsyak sa mga pangyayari. Yung pagdating namin, ang daddy mo may plano nun. Ano kung nahuli kayo ng dating? Hindi nga tayo nag-uusap ngayon. Ibig mo sabihin, pinaglalamayan na kami, ganun ba? Pwede. Pero tsak na hindi mo nahuhusgahan ng daddy mo. Alam mo, Lander, ang isang tao may kanya-kanyang destino sa buhay. Ewan ko kung sino gumagawa ng kapalaran ng tao. Merong masamang swerte
na ayaw ko naman maniwala na yun ay kagustuhan ng Panginoon Diyos. Alam mo, Lander, mahal ka ng daddy mo. Lahat siguro ng masasanggan na makakasama sa inyong mag-ina ay sasanggayin niya. Pero hindi lahat ng trade niya ay mapipigilan niya. Para sa iyo, Lander, kailangan siguro gumawa ka ng paraan para sa iyong sarili. Tingnan mo ang papa mo, alkalde ng bayan. Lahat ng responsibilidad, karapatan ng tao dito sa bayan na ito ay sagutin niya. Teka. Ito nga pala, subukan mo itong... Lander, tingnan mo ito, ha? Ikaw naman. Subukan mo. Okay itong baril mo, Nino. Ayan ang sinasabi ko sa'yo. Kailangan relax ka lang eh. Di ba? Yeah, ka na. Napasyal kayo, Governor. Okay. Basta ko. Si Mayor. Nasa barangay San Isidro po siya. Alam po ba niyang darating kayo, Governor? Hindi naman. At napadaan lang ako. Kumustahin ko lang yung nangyaring ambus ng isang gabi. Kung ganun po mahintay-hintay muna kayo. Kaya nga lang, darating na yon. Sige pa. Ayan pala si Mayor eh. Alex. Darating ka pala, di ka sabi di sana. Maganda sa loob ang ginawa ko sa'yo. Napadaan lang ako. Kasi tayo sa Dito na tayo mag-usap. Sige po, dito na lang po kayo. Sige. Okay. Sige po, Mayor. Governor. Sige. Alam mo, Alex, nag-aalala lang ako sa'yo. Baka magkaroon ng masamang impresyon. Isang outstanding mayor, inaambos. Anak, ano tingin mo eh? Ba't di mo nilaki sa kantin? Kaya naman, may bisita tayo. Kaya tayo, Dad. Sige, magpunta na kayo sa kantin. Sige, may pag-uusapan kami. Ano? Alam mo, Gob, ang masamang budi ay sa gabi lang nila ginagawa ka na natasilan. Hindi sila lumalantad sa sikat ng araw. Hindi ko lang pwedeng pabayaan ang aking mga proyekto. Baka sabihin ng mga tao, natatakot ako. Pero Gob, papasalamat ako sa pumalasakit mo sa akin. Ano sa palagay mo, pare, ang pagdalaw ni Governor dito? Ewan ba, pare? Para bang inaalam niya tungkol sa nangyaring raid kagabi. Yung ambus na ginawa sa atin. At ang niya, may bahid ng politika, pare. Suspecha pa niya, si Congressman. Alam mo, pare, ano sa palagay mo? Pare, mahirap pabigyan ng asunto yung ganyan. Kailangan ebidensya, pare. Alam mo, mas may suspecha ako kay Governor kaysa kay Congressman. Dahil sa nanganganib si Governor sa'yo. Executive ang posisyon mo, natural lamang naisipin niya na executive ang ambisyonin mo. Pare, pareho tayo may edad na. Tumatanda na tayo, pare. Pare, siguro panahon na para asikasuhin ko naman ang aking may bahay. At ang aking anak. Yung inaanak mo, pare. Nagtatampo na nga sa akin yun eh. Pare, ba't ikaw? Hindi ka kumandidato. Alam mo naman, pare, kulang ako sa dunong eh. Pare, lahat ng tao may kanya-kanyang karunungan yan. Tayo, laki tayo sa hirap. Alam natin ang problema na mahihirap. Magkagawa mong mga solusyon dyan, kayang-kaya mo yan, pare. Diyan ka lang kakamali, pare. Bakit si Governor galing sa mahirap? Iba ugali niya, nagpayaman agad. Pare, maaga lang dinatnan na swerte yung tao. Huwag mo sabihin, dinatnan ng swerte. Sabihin mo, dinatnan ng kaswapangan. Alam mo, dito lang sa ating bayan na walang galamay ang mga sindikatong yan. May pasugalan. Illegal lagi. Pero pare, mahirap itali ang mga asuntong yan kay Governor. Kita mo naman sa mga raid, pwede mo siyang kasama. May publicity sa TV, publicity sa radyo, sa kung ano-ano pa. Alam mo pare, magkakamali din ng Linares na yan. May kalawang din sisira sa kaya bakal. No. Alam mo, sisikapin kong madaling panahon na yan. Pero pare, ingat ka rin. Dalawa tayong nakamarka sa kanila. Yung ambush na ginawa sa atin, pare.
Parang bigyan lang tayo ng nervyos doon, tinatakot tayo. Baka sa susunod yan, pare, madali tayo. Iba na yung maingat, ha? Ingat tayo. Ha? Lahat na tayo. Yeah. Busy ka ba? Lander! Oh, ma'am. Busy ka ba? Ay, hindi naman masyado, ma. Just sounds lang. May balita ako. Your father and I have decided to allow you to go to Manila for your studies. Talaga, ma'am? Panahon na raw para tumayo ka sa sarili mong paa. Pero, ma'am, bibigyan ko pa. Siyempre. On the condition that you will pay it all back in the form of good grades. Okay? Sure, ma'am. Sure. Talaga, ma'am, hindi ko pagsisisihan ang desisyon niyo. Sana din. Oh, paano? Nakapili ka na ba ng eskwelahan papasukan mo? Eh. Ano ba kailangan natin ihanda? Sabihin mo lang. Ma'am, you don't have to worry about that. I'll take care of that. Okay, right? Okay. Thank you. Very good, ah. Yes. Mabuti na preserve niyo pa itong mga pictures na to. Ako, hindi ko na alam kung nasan yung mga baby pictures ko, no? Alam mo, Belinda, kung ako lang masusunod, itatapo ko lahat yan. Mga basura. Kaya tingnan mo nga, oh. Tingnan mo yung baby picture ko, oh. Ang pangit-pangit. Nakakaya pag Ano ka ba naman? Ang cute nga eh. Ay, nako. Alam mo, my mom is the type na who keeps everything. Imagine sa kaya mga lampin ko, old clothes, old shoes, lahat yan, mga tinatago niya. Can just imagine sa kayang color ng books ko nung bata ako. Nung grade 1 ako, tinatago rin niya yun. Para at least lalabas niya yun for somebody na who wants to see it, ba? Ganon. Eh, wag na wag mong masasabi sa kanya at wag mo siyang mauungkat yung bagay na yun. Kasi alam mo, hindi ka makakalis dito. Baka sa Friday ka pa makaalis. Pag nire-review mo yung mga family memorabilias namin. Grabe eh. Magmerienda muna kayo. Ay, Mrs. Magno! Nag-abala pa kayo. Alam niyo po, ang sabi sa akin ni Lander, you're fond pala of souvenirs. Ay, oo. Mas madaling ma-recall ang nakaraan pag meron kang souvenirs. Para mga reminder sa'yo. Sabi nga, you learn the lesson from the past. Pero first, you must remember the past to learn anything from it, di ba? Oh, mami, dito ka muna ko. Oh, sige. Para po kayong teacher. Were you? Bawat ina naman eh. Kailangan maging teacher. Lalong-lalo na sa kanyang anak, di ba? Opo. Sinanay nga ako ng parents ko maging independent nung maliit pa ako. Kaso sa nakikita ko kay Lander, I miss somehow love and care of devoted parents. Masarap yung nakakapag-desisyon ka para sa sarili mo, pero masarap din yung meron kang magulang na nangangalaga sa'yo. O sobra nga nagiging mama's boy yan eh. Papa's boy din. Magandang hapon ho. Pinasusundo ako ni Governor sa Belinda. Mukhang nagmamadali si Kuba. Hindi pa siya nakakapag-merienda. Okay, so soon. Pero I enjoyed my visit. Yeah. Lander, ha? Dadalawin mo ako pagdating mo sa Manila. Yeah, I will. Address ko, binigay ko sa'yo. Yeah, happy Sige po, Mrs. Magno. Pasel ka uli dito, ha? Bye. Bye. Tutuloy na po kami. Sige. Salamat po. Salamat din. Kasi yata anak ko, ha?
Nasususpetsahan ba tayo ni Magno? Yung problema nila, Gob, kung makikukonektan nila tayo dun sa nangyaring ambush na yun. Wala naman akong planong patayin sila eh. Tatakutin lang. Kaso, si Hepe gustong bumida. Yeah, yabang. Dahil yun, nagkakatigasan tuloy. Hindi natin pwedeng galawin yung mga Magno ngayon. Alam mo, mauutak yung mga yan. At saka isa pa, kailangan magpalamig muna tayo. Sobra init. Pag mainit na ganyan, lumalabo isip eh. Magno, makikita ko rin ang kahinaan mo. Kung si Superman, may pangkontra. Siya pa, tao lang. Ayun. Ano plano niyo ngayon, Gob? Kung ano gagawin natin? Well, magpa-press release ka. Shock na shock ako sa pangyayari sa ganyan. At sabihin mo rin na politically motivated. Gob, ang statement ni Mayor Magno, walang political color. Kaya press release yun eh. Hindi naman kailangan totoong-totoo yan eh. Isa pa, ikaw nang bahala sa mga detalye. Just make it look good, okay? At bigay mo kay Wahoo yan. Siya na bahala sa mga, yung si Wahoo. Yung correspondent na nasa payroll natin. Gob. Siya na bahala sa mga tabloid sa Maynila. Sige. Siya nga pala. Itong anak ni Mag. Kaso ba yung batang niya? Wala akong problema. Bait mo ba yung bata? Oo. Wala tayong problema doon, Gob. Okay yun. Mabait, ha? Alam mo, yung mga mababait na ganyan, yung mga good boy, sa ilalim ang kulo. Sige, Gob. Ikaw na kami. Siya nga pala. Paglabas mo, sabi mo kay Belinda, kakusapin ko siya. Sige. Excuse me, Gob. Sige, Gob. Okay. Sige, gusayan niyo yan, ha? Hi, Landon. Oy, hi. Hello. Punong-puno yung papers na exploits ng daddy mo, ah. Oo nga kasi matapang yung chief of police ng dad By the way, my friend, and Albert. Paano? Oh, gusto ba yung exams mo? Yeah, tapos na. Kasi masyadong masipag mag-aral. Ba't di ka naman mag-relax, di ba? Di tayo lumabas at gumimik. Sige, saan niyo gusto? Ako taya. Oo. Okay na. Tara. Mamaya na Sundan mo na lang daw si Alex sa munisipyo. Pero dito ka muna. Kwentuhan mo muna ako tungkol sa sarili mo. Mula nang madestino ka rito babahagya mo na lang akong kausapin Para bang hindi tayo dating magkakilala. Kasi busy rin ako sa trabaho ko At saka hindi ko naman alam ang binulog mo Dahil bigla kang umalis nang walang paalam. Ang akala ko pa noon may unawaan na tayo. Parang nahihiya ako sa'yo Napag-isip-isip ko na malangan ako sa'yo. Hindi ka pa raw nag-aasawa hanggang ngayon. Bakit? Siguro, napakapihikan mo. Tignan mo ako. Nung umalis ka, dumating ka agad si Alex sa buhay ko. Di, mas mabuti ang naging swerte mo. Ako yata hindi na ako suswertehin
Parang tinapos ko na lahat ng pagkakataon. Parang kasal na ako sa trabaho ko. Marco, ang trabaho, hindi mo maaasahan sa iyong pagtanda. Mas mabuti yung may anak ka. Siguro nga. Hindi pa huli ang lahat. Marami namang magagandang babae dito sa bayan natin, ha? Alam ko yun. Pero pasensya ka na, Sol. Baka hinihintay na ako ni Mayor eh. Ha? Hindi mo pa rin pala nakakalimutan ang aking pangalan. Yan ba namang ganda mong yan? Makakalimutan ko. O sige, tuloy na ka. Ha? Oo, sige. Mawalang galang na nga po. Sino po ba dito ang supervisor? Alam ko ang sinarito niyo. Boss, may mga papilis naman kami. Pwede mo makita? Ito po. Mukhang mali yata ang mga papeles ninyo, pare ko. Wala kayong DNR permit. Wala kayong permiso sa munisipyo ng Kabuyaw. Itong mga papeles na ito ay sa mga ibang munisipyo. Mali, pare ko. Naku, mali ba, Hippie? Baka itong tamang sobre. Uy! Pare ko, ba't hindi mo naman sinabi kagad? Para magkain naman tayo, pare ko. Ha? Dami nito, sige. Nabata. Akala ko, Hippie, ayos na. O hindi ba ayos yan? Dadalhin ko sa munisipyo. Ngayon na kayo magsaliwan. Okay? Sige, sige nito. Sige. Sige. Sakay na yan. Alam mo, papangit ka kaya, nagugulang pa rin. Hindi ba ikaw kinikilalang mayor dito? Bakit nakikisunod-sunod ka lamang kay Gobert? Hindi naman sa ganun, anak. Alam mo, hindi pa alam ang takbo ng politika. Ang politika, anak. Magulo yan. Papa, ando na ako. Panganib yan, anak. Magulo ang politika. Pero tingin ko mas magulo si Gobert mo. Ha? Unang-una, minsan pumapasok sa isipan ko na magkakutsaba kayo ni Gobert mo. Pabaw ko sana masamayin yung nasa isip ko. Pero hindi ko nagkakaalaga niya kayo. Ano yan, anak? Pati ikaw na wala kang tiwala sa akin. Anak, sapon lang yung pagkabata. Alam mo ugali ko. Alam mo laman ang aking pag-iisip. Minsan hindi ako tumanggap ng suhol. Alam mo yan, ang batas dito sa ating lugar, bilang ako, kalkalde, ay dapat masunod. Kaya tutupad natin yan, anak. Malinis. Alam ko, Papa. Anak, magtiwala ka sa akin. Bigay mo ang puso mo sa akin. Pagtiwalaan mo ako, anak. Ang isa lamang pala isipan sa akin, ay good ba? Bakit may mga taong gusto bumatay sa atin? May atraso ka ba, Papa? Wala. Wala akong atraso kahit sa kapwa ko tayo. Alam mo yan. Alam mo ang ka natin, di ba? Kailanman hindi tayo nagkaroon ng atraso. Sino gusto umambi sa atin, Papa? Kaya anak, yan ang dapat nating pag-isipan. Dapat nating alamin kung anong dahilan ang punot-tuloy ng mga pangyayaring yan.
Pa, sabihin mo lang kung ano yung may tutulong. Dapat tumulong sila. Yun ang hinihintay ko, anak. Amo, gumawa tayo ng plano. Pero ipangako mo, tayong dalawa lang nakakaalam ng mga gamit. Napangako yung mapasok na hindi ito makakarating ng mga. Ako nga yung makakatakin mo siya ng kanyang nervyos. Nangain naman naman ng mama mo, nervyosa. Sige na, pahinga ka na ha. May pupuntaan pa ako. Des, siguro mo. Ano yan? Hindi na ako, hindi na ako. Masarap yan. Ano? Galing kayo. Ano? Wala pa parang hindi siya lagi niya na. Walang TV dito. Ito, sabihan mo kanina. Boko! Ganito, Mar. Ito yung nangyayari. Yan, mamaya-maya ng buong niya, kailangan ba? Yan. Basta. Oh. Dito pa ba? Ikaw, 5. Nalo ngayon, panalo ko. Nalo ako. Bakit to? Gawin, ayoko na atang pagirma. Marami na ako natatalo. Okay lang lang, Des. Kilala ko operator dito. Open credit tayo rito. Lalo na, alam nilang mayor ang tatay mo rito. Oo nga naman, Lander. Bawi ka. Teka, paano nadami ang daddy ko dito? Kaya ko naman bayaran yung mga natalo sa atin, ha? Okay lang, hindi naman tayo sisingilin kagad eh. Yun, nandun. Pa? Yan, saka rito. Kaya, sabi. Oh, 4. Paano ba yan? Ano? Sige, wala. Bet lang. Magkano na? Nanakotang ko. Bali, magkakatagal lang na to. Kano? 300. Oo, mga magtatatlo na. Sige, isa pa. Okay, ba? Kasado na yan, ha? Kasado. Salo na, ha?
Ano? Sa pas. Kere. Pa. Pratara ko. Naman si Serte, oh. Pwede. Oh. Pare. Hindi pala dyan. Ha? Paano ba? Ayoko na. I heard na galit ka raw sa akin. Baday lang, bakit ka umiiwas sa barkada? Masyado akong nagtataka sa'yo, Lander eh. I thought you were a responsible guy. Look, Belle. I just want to have some fun. Ha? Wala naman akong nasasigasaan. I'm still passing. All my grades are high. But you're off the dean's list. Who cares? How are you doing? Lander, iwasan mo na sina Joey, okay? Everybody's telling me what to do, Belinda. Ever since I can remember. My dad, my mom, my ninong, now you. Pwede ba, bigyan niyo naman ako ng pagkakataon para magdesisyon para sa sarili ko? Pwede ba? Sige, mga bata. Sugal lang ng sugal. Ako ang bahala. Ayos bang kayo dyan? Ha? Hindi naman. Ito pa nakapang pa ako, ha? Hindi ko. Sige mga bata, sugal na ng sugal. Huwag niyo lang kalilimutan yung matong niyo, ha? Sige, balat na ng balat. Sige, ayos na ba tayo? Sige! Sige! Ano ba? Nagawa niya! Sige! Ito pila. Ngayon na ito talaga sinusubukan na. Yes. Kita. Manang! Yung pambukas! Manang! Ay, naku, man. Ako na. Ilan taon ka na ba, Manang? 44. Ako rin, 4. Nagiging makalilati ka na. Ha? Pasensya na ako kayo. Ted,
May naghanap po sa inyo sa labas ng gate. Kaibigan niyo raw po. Pasok. Araw sa'yo. Ayaw ko kailangan. Buka kain sila sa mga. Tama. Ikaw. Gusto mo yan, gagawa na ako sa pakitawag na. Pakitawag? Kasi alam mo, pare, wala sila yun. Kung gusto mo, ganda na lang. Mag-iwan ka ng message mo sa ikaw na lang yung side. Pakisabi kayo Mayor. Hindi ba sila tapos? Mayor. Nagpapalaksan po malay. Ang sabi ko. Wala sa mga mo. Pero, ano pinagsasabi mo? Ha? Pwede ba huwag mo akong takutin sa pagbabalta mo sa aking ama? Ano lang ang karapatan para sabihin ng mga salitang yan? Ha? At kung may pinabala kayo na masama laban sa amin, salamat sa amin sa'yo. Ano po gagawin? Dahil habang nakatayo ako at malakas, ay makikipagsabayan kami sa inyo. At sabihin mo sa amin, pakisabi lang. Wala ka niya. Ano ka rin, Mag-boss ka ka na. Anyway. Tigas mo. Kung nyo, nakakapang. Papala mo. Ano ba tulad ang sinabi mo sa'yo? Uulitin ko. Wala kami lahat. Pakisabi sa amin. Ha? Yan. Pwede pa makakalis ka na. Ha? Dad. Pare. Kahit saan. Sabihin mo lang. Pare. Hello? Hello? Hello, Lander? Oh, what has happened to you? Kamusta ka na? Ito, okay lang. Medyo ilalagnat. Bakit ka pa napatawag? Galing si Joey dito the other night. Dala niya yung mga resibong may pirma mo. Utang mo raw. Natalo raw sa'yo sa sugalan. Hindi ko alam, Lander, na susugal ka pala. Well, sometimes. Sumasama ako kina Joey. But Lander, you owe them 500,000 pesos more or less. What? Oo, nasa akin itong mga resibong may pirma mo. Hindi mo ito mababayaran? Kakasuhan ka ng estafa or whatever, I'm not sure. Okay, ganun ba? Ayos ito yung kaso niya. I remember that I signed up something pero hindi ganun kalaking amount. Sige, I'll talk with them. Okay, sige, bye. Baka niya, baka may mga... Sarito ka na ba? Gusto mo ba talaga makatulong sa problema ko?
Siyempre, tol. Parang kitang kapatid kita, pare. Sige, di. Basta tayo mamayang gabi. Daanan na lang kita, pare. Paglalaban kita, pare. Treat ko to. Talaga? O, sige. Ano, pare? Sigurado ka na? Mamaya. Sige, pare. Actually, hindi ko talaga alam ang pangyayari. Kinukuha ko lang naman yung mga resibo na pinapipirmahan kay Lander ni Joey. Katapos I could hear them arguing. Tapos, nakarinig akong dalawang malalakas na putok. I came out of the room. Nakita ko si Leo, may hawak siyang baril. Nakatutok kay Lander. Tapos tumatawag siya ng pulis. Tapos kinuha niya yung mga papel sa akin. Wala na ako nagawa kundi tumawag ng ambulansya. Nakita mo ba ang mga calls? Hindi po. Pero sabi ng Tito Leo, si Lander daw. Nga nawala ka na. Chief Mendoza, actually wala pa kami natatanggap na report dito sa area of jurisdiction namin. Ang mabuti pa, dalhin nyo na lang dito yung suspect. Pati nga sa mga hospital sa Metro Manila, wala pa rin silang binibigay na report tungkol sa biktima. Ganun ba? Mabuti pa, sir. Dalhin nyo na lang dito. Yeah. Dito na natin ayusin. Thank you. Sir. Joey, ano ba talaga ibig sabihin ng lahat ng to? Lander, tumahimik ka na lang. Huwag ka na umami. Mahirap ipaliwanag. Ano mahirap ipaliwanag? Ang tinatanong ko sa'yo kung bakit mo ako dinala dito? Pare, tayo mabuti to ha. Kami din pili na ni boss. Patatakasin yan. Joey, pasok. Pare. Kaya ako ulit. Sige, wala pare. Wala lang pare. Anong lugar to? Una. Help me, Lee!
Gob, pinatatawag mo lang ako. Mabuka. Nakausap. Alam ko kung nasaan ang anak mo. Marami siyang pinagkakap. Kailangan bayaran. Kung hindi, masisira yung pangalan mo. Nasisira ang pangalan ko. Sa paano paraan? Hindi pa alam niya magaling mong anak. Frank, mali ka rin dyan. Sumugal. Alam mo, Alex, ang sarili mong pamilya, hindi mo kayang kontrolin. Ano ba itong bayan? Ang lakas ng loob na tumatpumuli ng alkalde dito? Gob. Dahil nasa loob ako, nitahanan. Meron akong mga tao na gustong tumistigo kontra sa kanya. Para ano? Gobernador, kaya yan ang taong sinasabi mong testigo sa'yo. Alam mo ba kung sino sinisigaw nilang mastermind? Ikaw, Gobernador. Ano yung masasabi mo, Gobernador?